Uncle Scott. So ito na guys, nandito tayo sa Casile, Laguna, Philippines! Ito yung gagawin natin guys. Ipaprank natin si Unggoy. Kunyari, hindi ko siya maaalala. Not at all. Kian. Ikaw si... Aaron, hindi mo ko naaalala. Surprise! Hanggang ngayon ba naman, Unggoy ka pa rin? Kesa naman ibenta ni Mami yung restaurant, ano kaya kung buksan natin? Simple lang naman mga niluluto ko. Tsaka, wala akong alam sa pagnenegosyo. Ako din naman, pero lahat naman pwede mong matutunan. Sayang yung talent mo, kaya kung may gusto kang gawin, bakit di mo bigyan ng chance sa sarili mo? Ayoko naman magkaroon kami ng issue ni Papa. Sana bigyan naman niya ako ng chance na hanapin ko yung sarili kong journey. Araw-araw ka nagtatanong kung bakit ka iniwan. Ganito pala yung pakiramdam, no? Yung feeling mo, wala kang halaga. So prank! Kaya natin to. Kung pagtutulungan natin, walang imposible. Hey, Uncle Scott. So ito na guys, nandito tayo sa Casile, Laguna, Philippines! Ito yung gagawin natin guys. Ipaprank natin si Unggoy. Kunyari, hindi ko siya maaalala. Not at all. Kian. Ikaw si... Aaron, hindi mo ko naaalala. Surprise! Hanggang ngayon ba naman, Unggoy ka pa rin? Kesa naman ibenta ni Mami yung restaurant, ano kaya kung buksan natin? Simple lang naman mga niluluto ko. Tsaka, wala akong alam sa pagnenegosyo. Ako din naman, pero lahat naman pwede mong matutunan. Sayang yung talent mo, kaya kung may gusto kang gawin, bakit di mo bigyan ng chance sa sarili mo? Ayoko naman magkaroon kami ng issue ni Papa. Sana bigyan naman niya ako ng chance na hanapin ko yung sarili kong journey. Araw-araw ka nagtatanong kung bakit ka iniwan. Ganito pala yung pakiramdam, no? Yung feeling mo,
wala kang halaga. It's a prank! Kaya natin to. Pagtutulungan natin. Walang imposible. Hey, Uncle Scott.
Hey, Uncle Scott. So ito na guys, nandito tayo sa Casile, Laguna, Philippines! Ito yung gagawin natin guys, ipaprank natin si Unggoy. Kunyari, hindi ko siya maaalala. Not at all. Kian. Ikaw si... Aaron, hindi mo ko naaalala. Surprise! Hanggang ngayon ba naman, Unggoy ka pa rin? Kesa naman ibenta ni Mami yung restaurant, ano kaya kung buksan natin? Simple lang naman mga niluluto ko. Tsaka wala akong alam sa pagnenegosyo. Ako din naman, pero lahat naman pwede mong matutunan. Sayang yung talent mo, kaya kung may gusto kang gawin, bakit di mo bigyan ng chance sa sarili mo? Ayoko naman nagkaroon kami ng issue ni Papa. Sana bigyan naman niya ako ng chance na hanapin ko yung sarili kong journey. Araw-araw ka nagtatanong kung bakit ka iniwan. Ganito pala yung pakiramdam, no? Yung feeling mo, wala kang halaga. So prank! Kaya natin to. Pagtutulungan natin. Walang imposible. Yung music natin malakas. Ayan, so magandang gabi mga ka-regions. At kanina lang, kung hindi nyo pa napapanood sa YouTube, no, magdusa kayo. Charot. Hindi, kanina lang na kung hindi nyo pa napapanood sa YouTube, pwede nyo bisitahin ang Better Days. Pero ngayong gabi, makakasama natin ang director at ang executive producer. At syempre, ang tambalang Better. Ngayon dito sa ating online talkback or in focus dito sa online film lab sa Quarantimes. Kasama natin si Benedict at si Chester. Ayan. At syempre, may mga kasama rin tayong special na tao. Ito rin ay dinirect din to ni Carlo Obispo. Oo. Kung napanood nyo naman yung Gasping for Air at naging guest din natin siya dito, ngayon naman makakasama natin siya as co-host. Tawagin natin ang nag-iisang Luis sa buhay ni Reyna. Carlos Dala. Hello, Carlos. Hello, magandang gabi mga Quarantimes and thank you sa panood ngayon sa Better Days Talkback natin. Kumusta ka naman, Kuya Joseph? Ito, nag-aabang tayo ng bagyo na in a good way kasi nitong mga nakaraang araw lang akala namin babaha kami ng bongga dito pero hopefully not. Pero we're hoping for the better at sana hindi tumama. Technically, sana hindi talaga tumama ng malakas yung bagyo. Pero before tayo magpaka-negative dyan sa darating na bagyo, tanong ko sa'yo, Carlos, napanood mo ba yung Better Days? Yes, napanood ko ang Better Days. Kaya nga, naging better ang smile ko ngayon, no? Yes. How is it better from the other, na napanood mo? Is it kaabang-abang ba yung mga eksena na pinanood mo or nakarelate ka ba ng bongga? Well, of course, kasi nga, yung premise kasi ng Better Days, it's very unique from other BL na nakita natin na nauna na. Kasi nga, merong factor ng cooking, ng vlogging, and makikita mo hindi siya centered around sa sexuality nila or anything. It's centered around a relationship, and dun talaga nagsashine ng writing ni Direk Carlo. Yes, and speaking of Carlo Obispo, may tatanungin natin siya regarding sa paggawa niya ng storya ng Better Days. Pero para sa ating mga nanonood, kung may question kayo kanila Carlo, kanila Sir Mark, at syempre kanila Benedict at Chester, pwede kayo magtanong dyan sa ating comment section. Pwede kayo at itatanong natin dito sa
ating guest. At para tawagin na natin ang ating guest for today, Yan na. unahin natin ang director at ang executive producer ng Better Days. Tawagin natin Director Carlo Obispo at syempre from Unframed Film Productions, ang executive producer ng Better Days, Mark Christian Villaflor. Magandang gabi, sir. Good Hello, evening po. magandang gabi. Good evening. Good evening. Carlos, ikaw muna magtanong. Ay. Hindi, joke lang. Magandang Unahin gabi, ko muna. Direk Carlo. Kamusta muna? Kamustahin muna natin si Direk Carlo. Kamusta na finally naipalabas na itong kaabang-abang na Better Days? Okay naman. Medyo malaking relief siya kasi ang daming hirap ang pinagdaanan namin para matapos yung pelikula. We started shooting sana. Well, actually, ng teaser namin July. Tapos, right after dapat i-shoot na namin yung main photography. Pero nagkaroon ng ang dami-daming problems dahil sa COVID, cases. Nagkakaroon kami ng mga restrictions and all. Hanggang sa nadili kami ng 2 months. So, ang tagal ng mga pinagdaanan namin. And even nung shoot with all the new protocols and mga restrictions, sobrang hirap talaga ng mga pinagdaanan namin. So, it's a big relief na finally we were able to bring you yung Better Days na matagal na natin pinagtatrabahuan and pinaghihirapan. And I'm very proud kasi na-enjoy ko naman siya. Ba't parang naiiyak ka, Carlo? And then talaga, I'm very... parang lahat ng sinabi ni Carlo nahirapan siya, na parang finally it's a relief. Is it the same feeling, Sir Christian, na finally, ayan na, napapanood na ng audience, ito na yung pinaghirapan ng buong prod? How does it feel? Sobrang relief siya sa amin kasi kada naiusog yung shooting namin, siyempre panibagong na naman yun. Parang gusto na naming matapos din yung series eh. So, ma-shoot na kumbaga. So, yun yung madaming feel naman for us naman parang yung mga protocols naman and yung mga dahilan kung ba't delay para din naman sa safety namin. So okay lang naman sa amin dahil priority pa rin naman is yung health ng bawat isa. Tama. Actually, Carlos. Sir Christian, ask ko rin, as a producer, grabe yung logistics ng new normal ngayon. Pwede nyo ba kami bigyan ng insight sa mga either challenges nyo or may specific moment kayo na sabi nyo, ay grabe, ang challenging mag-shoot pala? Sobrang challenging siya kasi lalo yung dami kasi ng tao na lalo sa mga test, yung mga additional costs sa health, mga insurance and all. So yun yung pinili ko pa rin na ibigay yun sa tao kasi yun nga, ang priority namin is yung health nila and hindi namin kayang risk yun para lang makapag-produce ng isang proyekto, kumbaga. Yes. Yun. Mostly yun naman yun sa health lang talaga yung lumobo talaga. Kasi maraming katulad yung may mga kailangang PPEs, may mga rapid test or yung mga swab. Yun yung mga additional cost ng production. Yun nga, Sir Joseph, kailangan talaga health first talaga ngayon. And para naman sa'yo, Direk Carlo, as a director, syempre may mga hindi ka used to talaga, or used to ka talagang gawin nung normal pa. Pero ngayon, paano ka nakaka-adjust? Yung blockings or yung acting ng mga actors mo? Paano ka nakaka-adjust at kino-consider yung pandemic ngayon? Yeah, that's a nice question, Carlos, kasi isa sa mga pinaka-challenging kasi na adjustments na kailangan nating harapin is yung limitation sa time. Kasi unlike nung wala pang COVID, nung normal days pa natin, umaabot tayo kahit ilang oras, kahit 24 hours minsan. 24. Yun ay hindi na natin siya pwedeng gawin ngayon dahil sa protocol which gives us a 12-hour working limit. So how are you actually going to shoot all these sequences with that given limited time?
na hindi ka na pwedeng mag-extend. O mag-extend ka man mga 15 minutes, mga ganun lang, papakiusapan mo lang yung mga tao. Pero hindi na talaga siya yung aabot ka na hanggang umaga. But we were still shooting the same number of sequences with a reduced amount of time. So, yun yung isa sa mga challenges na kailangan naming i-work out. And yun, yung isa sa mga ginawa naming paraan para magawa yun is mag-prepare talaga. Sa pre-prod yun siya i-achieve. So, yeah, you can ask the actors later kung paano yung pinagdaanan nila in terms of acting. Kasi definitely, pagka nandun ka na sa set, wala nang ano doon. Parang dapat bigay na agad. Hindi siya yung tipong kakapain mo pa, i-adjust Game na agad. yun pa lang palalabasin yung acting niya. Pagsalang ng actors doon, go agad. And it's also challenging kasi I was directing young actors, newbie actors. So sobrang hirap talaga, sobrang haba talaga ng preparation nila. Sa acting pa lang yun ha. And communication with your crew, with my cinematographer for example. Hindi na pwede kasi yung nag-adjust kami ng shots doon pa lang. So before pa kami mag-shoot, nag-prepare na kami, regular Zoom meeting kami, pinag-uusapan na namin kung ano yung mga shots namin. Nag-exchange notes na kami kung ano yung treatment, online pa lang yon. Even the DOP, I remember Christian, meron pa tayong ocular na yung ginamit natin yung drone shots mo. Kasi kailangan namin makita kung saan ipapatayo yung kubo. Kaya nasa Laguna yung isa, nasa QC yung isa, nasa Bulacan yung production design. Kailangan na namin mag-decide. Hindi naman kami makapunta doon. So drone. Mga ganun. So, yeah, thank you technology kasi at least na nako-compensate yung mga limitations namin. So marami kaming natutunan, marami kaming mga adjustments, and isa sa mga pinaka natutunan namin is yung discipline talaga to capitalize, to maximize yung yung oras na meron ka. Wala na yung mga tenga-tenga. It's a crime. Na tenga-tenga ka sa set. Kasi very limited na yung time mo, hindi ka na pwedeng mag-overtime. Ayun. Pero before tayo tumalon na dun, or actually nakatalon na with regards sa production, stories, ganyan, mga istorya at katatakutan sa set. Pero paano ba yung naging story development nitong kwentong to, Carlo Obispo? May nagtanong kanina, medyo naglalag lang yung internet ko, pero may nagtanong kanina, how is it different from the different projects that you made? Kumbaga, kung aalalahanin natin, ilang beses na natin na-feature si Carlo Obispo for Gasping for Air, meron pa siya yung Purok 7, ganyan. And then here comes Better Days. How is it different from your writing or for your story development? Ano ba? You're just showing your range or talagang yeah, versatile. the range of Carlo Obispo, ganyan. Yeah, kakwentuhan ko yung producer ko kagabi na si Sir Christian about whatever you do, whatever you write, whatever you direct, you always give your best. And isa rin sa mga kailangan kong explore kasi yung sa sarili ko. Kasi, nasanay ako, na kahit nabigyan mo ako ng projects, ala child trafficking, ala Purok 7, death penalty, and then mga things like that. And kayang-kaya, hindi naman sa pero nandun kasi yung realm ko Like, I can write, I can create those stories, I can tell those stories, even nakapikit. Now, with BL kasi, it's a new genre. What do you call this? Relatively new dito sa... Well, new talaga siya nung nag-start pa kami. Nung natapos kami, dami-dami na. So, hindi naman siya talaga very different in terms of story development. Ganun pa din naman ako. Nawala lang yung research tayo. Hindi lang siya naging research heavy. Unlike Gasping for Air and other materials na sinusulat ko. Hindi lang siya naging research heavy kasi nga hindi naman tayo makalabas. So, isa sa mga naging conditions namin nung nag-decide kami ng producer ko is we'll just make a story, we'll just write a story, develop a story na yung available na, yung nandito na. So kasi wala talaga tayong time para lumabas pa and maghanap ng mga materials and mag-research. So yun, tsaka BL siya, and we just wanted something light, something inspiring amid pandemic, this depressing time, ganon. So, hindi naman na tayo magpapakabigat and the usual films na ginagawa ko. Ang gusto lang natin ngayon is to give inspiration, ganon, and to make people more positive about, the things that are happening around us.
Yun, and Carlo. And, ay, mm, sige. And syempre, tatanungin din natin si Sir Mark, what made you say yes to this project? Parang kasal lang, what made you say yes? Or what made you say I do for this Sila project? pala ang tunay na na Oo. Well, kasi parang ngayon lang ngayong quarantine lang ako na introduce sa BL and sobrang nagustuhan ko siya and parang nagkausap lang kami ni Direk na parang kasi nga meron kami film dapat ng Cinemalaya 2020 pero hindi siya yung siya natuloy producer din. for baseball. And ayun, sabi ko since habang wala pa kami ginagawa, baka pwedeng mag-BL ganyan. And then yun, doon na nag-start. Actually, ako nag-initiate kay Direk na gumawa ng BL. And siya na nag-develop. Yun, ang bilis lang ng proseso namin actually. Na parang every night, simula nung sinabi ko sa kanya na gusto kong mag-BL, every night no, nag-uusap na kami na dinidevelop na niya yung story. Sinatabi niya muna yung baseball para dito sa BL na to. So, ayun. Yan, isang tabi mo Kwento mo yung Cinemalaya mo, sorry. Carlo. Kwento mo Ayun, then yung paano nabuo bigla yung Kasi sige ako na lang. Kwento mo, go. Hindi kasi ganito. So I was developing, revising na lang, no, final touches yung script ng baseball player. Tapos one night, nag-text siya sa akin. Ano ka ba? Interested ka ba? Or open ka ba na gumawa ng BL? Sabi niya. Sabi ko, fan naman ako ng BL ever since. Sabi ko sa kanya, okay sa akin. Basta, sabi ko, kung mag-shoot tayo, sabi ko, ayoko kasi sana as much as possible yung virtual. Kasi, ewan ko na, challenge ako doon. And Yes, yun. that time, ang daming lumalabas kasi na virtual, di ba, Sir Chris? Puro virtual. Puro virtual. So, parang napapagod ako. Sabi ko, pwede ba tayo mag-shoot ng totoong physical shoot? Sabi ko, so, dahil limited lang yung locations natin, meron po ba kayong resort, rest house, or farm? Sabi niya, sige, direct hanap ako. Tapos, kinabukasan ba naman tumawag siya sa akin? Direct, okay na yung rest house. Hindi, resort muna, direct. Ayaw, resort muna. Okay na yung resort, sabi niya. Eh, na-challenge ako. Sabi ko, isip akong concept. Kinabukasan tinawagan ko siya. Sir Christian, okay na yung script. Okay, Iba pa yung concept natin nun, direct, diba? Iba pa yung kwento namin nun. Parang siya. Basta iba yung kwento. And then, dinevelop na lang namin. Nagbago din kami eventually ng location. We moved from resort, naging rest house siya. Ayun. So, gabi-gabi na kami. Yun kasi yan na namin na parang gusto namin ipakita yung mga namimiss ng tao nun na lumabas, ganyan. Kaya karamihan ng mga makikita nyo dito sa series is exterior talaga. Hindi siya yung very minimal lang yung interior namin. Ang laki ng pinagkaiba talaga niya. Yung iba kasi, di ba, Zoom lang or iikot man isang building lang, ganyan. Yes. And this is so refreshing na makita ng landscapes. Tama. Pero actually, bahay pa rin kami, di ba? Bahay lang, bahay pa rin kami sa bahay. Pero sa exterior, diba? May exterior rin. Tsaka direct narinig ko nga sinabi mo na kung ano na lang yung nandiyan na material or so ibig sabihin ba nun nakuha mo rin yung iba kasi as I know you personally, nakita ko rin yung series, yung Better Days. Nakita ko yun nga, kumbaga kinuha mo rin ba to sa mga experiences mo sa yeah. Ako mga Carlo Obispo-isms ganun Tapos, paano ba ang collaboration nyo rin or nag-collab rin ba kayo ni Sir Christian? Nag-share rin siya? Buhay yun ni Sir Christian. Ay. Sige, mamaya yung segment. Hindi, joke lang. Not necessarily. Ang ginawa kasi namin, parang nag-develop lang muna kami ng characters. So, we wanted nauna kasing dumating, Sir Christian, yung food, di ba? Yes. Oo, naunang dumating yung element ng food. So, merong food element. Nauna na yon. So, we wanted to make something na may kinalaman sa food. Kasi nga, yun yung medyo hindi pa ginagawa. Oo. So, and then, bakit po tayo pumasok sa vlogger?
ano lang, parang ano mo lang na, kasi nga since vloggers sila, parang gusto mo maipakita yung may ibang Mundo. side ng ibang mundo ng Yung mundo vloggers, ng hindi vlog. lang yung nakikita natin sa mga vlogs nila. Yeah. Oo, I Behind the remember. scenes. So, dahil nauuso yung mga vlogging, pero hindi natin nakikita yung mundo naman ng mga Yung ibang mundo vloggers. na, So, explore natin yung both worlds ng isang probinsyano na nagluluto and yung mundo ng vloggers na. Akala mo kasi 'di ba yung mga vlogging, mga vloggers parang napaka-lively nila. Hi guys, parang mga artista din. Lagi Pero may energy. pagka pinasok mo din pala yung buhay nila, syempre may mga wounds din yung mga yan. So, ayun, true enough, may mga madami din naman kaming mga wala naman, hindi naman kami entirely no research, no. Nag-research pa din naman kami, pero more on the yung mga available na sa online, mga ganon. Pero direct, 'di ba Mga sabi mo noon yung parang yung binase mo rin yung parang pinaka-concept is yung doon sa kilala mo na friend, yung friend mo na parang yung binubuo nila yung dreams nila Ay, oo. together, parang ganun. Sino Yung yan? love. Then, Yung love. Oo. I mean, parang based sa love or parang ano ba yung, paano ba yung Meron, 'di ba nung nagsusulat kasi ako sa GMA yung Wagas story. may naisulat kasi ako, may na-interview kasi ako na nakaka-inspire talaga kasi magjowa sila nung college pa lang, hindi naman very young, pero college pa lang, and then naging successful sila at naging business partner sila until hanggang ngayon. So nakaka-inspire lang 'yon, and parang nakita namin na kapag ka-love, parang di ba ang dami kasi pagka nagbe-break up or ganyan, parang end of the world na or something like that. Ang gusto namin ipakita is yung love na yun is ang love is pwede siya maging foundation for growth and success. So hindi siya dapat yung tipong kahit college ka pa lang, may mga magulang kasi na bawal magjowa, bawal magganto ganyan. Although sa family kasi namin, parang pagka nagkaka-jowa yung mga pamangkin, parang we make sure na in-encourage namin na parang maging parang maging foundation yun para mas ma-inspire sa kanila mga pag-aaral, mas ganon. So hindi siya dapat yung dinidestroy yung mga pangarap mo. So we wanted to show that the aspect of love na pag na-in-love ka, you could actually use that para mas maging inspired ka and matupad mo yung mga pangarap mo. And ganun din yung mag-partners. Pwede kayong magtulungan para mas maging better people kayo, better persons kayo. And speaking of that, mamaya pagkukwentuhan pa natin, Carlo Obispo, yung mga may init na chismis behind the scenes. Kaya, o yung, may mga mapupulot ba tayo na may isusulat sa tabloid? Ganyan. Pero para ipakilala naman natin. Si Ben. Ang naging puso nitong BL, syempre hindi rin tatakbo itong storya kung hindi dahil sa ating mga actors. At para kilalanin natin yung mga nagsipaganap dito sa Better Days, tawagin natin. Carlos, ikaw nang tumawag. Go. I call for you. Okay. Tawagin na natin ang partners ng Better Days, si Benedict Ramos and si Chester Chua. Yeah. Naman Thank you. Hello po. Shout out naman dyan. Yes. May mga questions kayo for our guests. Tanong lang kayo sa ating mga. Carlos, ikaw, feeling ko ikaw may unang itatanong. Kaya nga, actually, syempre, dito tayo sa acting eh. So yes, Kuis Benedict, Kuis Chester, congrats. At napalabas na rin ang Better Days. Nag-premiere na rin ang Better Days. And syempre, as an actor, ano yung nafe-feel nyo ngayon? Ano yung nararamdaman nyo ngayon at makikita na ng buong mundo ang characters nyo and ang performance nyo? Unang-una, maraming salamat. No? Yung nafe-feel ko ngayon kasi sobrang tagal namin naghintay. Actually, lahat talaga kami. Ngayon, sobrang excite yung nararamdaman ko. Tapos, nung naipalabas na nga kanina, sobrang saya. Ang sarap sa feeling na buti na lang naipalabas na kasi ang dami nang na-excite, ang dami nang gusto talaga mapanood tong first episode ng Better Days. Yes. Actually, sa akin naman po, feeling ko, magkahalo yung emotions ko pero nangingibabaw yung
pagiging proud ko sa production namin na Unframed Film and yung mga people behind it kasi sobrang pinaghirapan po talaga namin to. Makakalimutan ko na lahat ng mga ginawa namin dito pero hindi ko makakalimutan kung paano yung effort at yung mga pawis na ginawa namin para mabuo namin tong kwentong to kasama siyempre ang aking co-star na si Chester. And nakakapanibago makita yung sarili ko sa screen ng ganun. And since first time ko po kasi talaga makita yung sarili ko na uma-acting sa screen. Ayan, gamitin natin yung pinakagasgas na tanong sa lahat ng mga tao lagi. Ipakilala nyo yung character nyo. Sino ba ang character mo, Benedict? Ipakilala mo siya na mas malalim sa atin. Go, Benedict, ikaw muna. Gusto ko yung malalim po na sinabi niyo po. Kasi 'di ba bilang makikita natin sa karakter ni Aaron, yung karakter ko dito ay isang probinsyano na nakikita natin nagluluto lang, may mga ginagawa siya sa probinsya nila pero ang hindi nila alam, lingid sa kanilang kaalaman na marami pa pong pangarap pala yung batang to. Parang hindi lang pala nakapalibot sa kubo or sa probinsya niya ang kanyang mga pangarap kasi marami siyang vision na gusto niya marating. Marami siyang nais pero hindi niya pa ganun pinapaniwalaan yung mga hangarin niya kasi una-una sa lahat, ulila. Ulila siya. Although I'm not gonna say any further about sa story niya pero yun, malungkot siyang tao at kailangan niyo siyang kilalanin kung saan siya humuhugot ng lakas. Kung meron pa ba talagang lakas na huhugutin sa nakaraan. Yun yung pakaabangan niyo. Yes. Saan siya huhugot ng lakas ng Chester, ikaw? Gaganapan ko po dito si Kian Nuestro. Si Kian Nuestro isa siyang masayahing tao dahil nga vlogger siya. Kumbaga, doon niya rin binubuhos yung talagang gusto niya sa buhay. Tsaka, makikita mo rin dito kay Kian na yung pagiging emotional niya, yung pagmamahal niya rin sa, kumbaga, may pagsisisi siya sa buhay, mga ganong bagay. Tsaka, makulit si Kian, and, yun, siya, masayahin siyang tao. sa totoong buhay, yan po si Kian. Oo nga, no? So, sabi nga ni Direk, actually marami kayong pinagdaanan ng mga preparation. Bigyan nyo naman kami ng ng mga naging preparation nyo or what did you do? Nag-character study ba kayo? Nag-workshop? Ganon. Madugo ba yung workshop? Workshop hindi talaga. Yung workshop hindi talaga mawawala yan lalo na kung kahit saan naman sigurong acting experience sa mga palabas talaga siguro kailangan talaga ng workshop. Lalo na lead kami ni Benedict. So talagang hinasa talaga kami sa pag-workshop kahit quarantine kami, nasa bahay kami, through Zoom, nag-workshop talaga kami. Yan, kung paano namin i-deliver ng tama yung mga lines namin, kung ano yung gagamitin naming emotion, yung mga ganun. Lahat talaga, kinlaro muna nila bago kami sinalang. Super interesting po kasi sa Zoom siya. Parang first time ko po ding makaranas ng workshop through Zoom. Although, ito ang pinaka-formal kong acting workshop talaga. So, never ko pa na-experience to. Kaya sobra ako na-overwhelmed sa mga pasok ng mga inputs, mga knowledge about acting. Saka ilang beses po ako nagpalit ng character word, parang gano'n. Parang ilang beses ako nagpalit nun just because hindi ko siya matimpla sa akin. And I think that's the importance of, getting to know whose character you're portraying and getting to know the character itself, not just you as Benedict, not just me as Benedict. Doon ako nahirapan, doon ako na-challenge talaga kasi I feel like I'm still acting as someone na sa personal kong buhay, pero I'm really telling a story of somebody, which is the parang definition of acting. You really have to act like that person na ibang-iba sa mundo mo. Kaya na-challenge po talaga ako doon. And through workshop, it has made possible. And thank you so much po sa mga acting coach namin, si Direk Shing and Direk Carlo. Thank you.
Yes, nakakamiss din niya yung ating ka-chick team na si Shing Hiner. Pero kanina kasi, nabanggit mo kanina na hindi man maging masaya, hindi ka masaya or something, yun yung character mo, di ba? Pero it's also somehow evident. Yung ibang vloggers, nagpapakita na masaya sila, pero deep inside meron silang depression or something ganyan. Pero kayong dalawa, do you see yourself as the character or gaano kayo kalapit doon sa character na pinoportray? Una, si Chester muna. Tapos Para Chester may sa nagpapabati. ako na. Sabihin mo naman daw ni Seth Jules Cruz. Pasabi daw ng hi ni Seth. Thank you. Hi ni Seth, thank you. Hello, see you Ayan. soon. Ano po ulit yung question? Hindi, anong question ko lang is gaano ka kalapit doon sa character na Gaano kalapit? Oo. Masasabi ko lang siguro sobrang kalapit ko talaga yung character ko dito. Kasi nagbablog din ako, tapos yung pagiging masayahin kong tao, tsaka yung pagiging makulit, ganun, maging makulit, nang pa-prank, tsaka palabiro talaga ako sa mga kaibigan ko, tsaka yung pagiging magaling gumuhit. About you, Benedix. Maliban sa taga-probinsya ka, basta talaga taga-Baguio ka eh. Hello kay Donna na nanonood. Hello, Ate Donna. Actually po, hindi po ako taga-Baguio. Tumira lang po ako sa Baguio for 10 years, pero taga-Pangasinan po ako. Pangasinan at tubong Pangasinan at Pampanga po ako. Half. Anyway, sa akin naman po, ang pagkakasiguro ang pinaka-similarity namin ni Aaron is yung laging malalim mag-isip to the point na akala niya hadlang yun para sa pagpaplano. Pero hindi ko alam at hindi niya alam na habang nag-iisip ka, lalo na sa mga pandemic crisis na to, habang nag-iisip ka, habang nakatrap ka dito sa square na to, ay nakakatulong to para sa pagpaplano mo ahead of you. Like better days ahead of you. Like ito ba yung mundo na gusto mo or gusto mo magplano muna bago ka sumabak sa totoong mundo mo? Parang ganun. So yun yung pagkakatulad namin. Parang okay lang kung saan ka man ngayon. Okay lang kung ito ka pa lang ngayon kasi hindi naman magtatagal na nandito ka lang. Kasi for sure, dahil sa pagpaplano mo at sa pag-iisip mo, mararating mo kung saan yung ninanais mo. Yun nga, no? Ang ganda ng preparation nyo, yung dalawa sa characters nyo. And also, on a lighter note naman, gusto ko lang tanungin din sa inyong dalawa, like, ano yung funny na story na masasabi nyo sa amin or moment na hindi nyo makakalimutan while shooting? Syempre, ano rin to, di ba? New normal rin. So, either lock in muna kayo nun. So, maraming kulitan. Di ba nga, si Chester makulit daw. In your own words. So, ano yung mga funny trivia moments nyo lang while shooting? Para sa akin yung nasa trailer, yung naglaro kami sa ulan. Kasi para sa akin, ang sarap balikan ng mga nakaraang ginagawa ko na naliligo sa ulan, ginagawa ko kasi nung bata pa ako. So, na-feel ko na ang sarap sa feeling na nakaligo ako ulit ng ulan tapos nakakapaglaro ako kasama ko si Ben tapos kinukulit ko siya kasi may mga uncut scene doon na talagang hinaharap ko talaga si Benedict doon sa ulan. Which is out of the script po. Yes. Yung ulan, wala po talaga sa script. Hindi lang naman sa scene, kahit behind the scene talagang lagi kong kinukulit si Benedict. Lagi ko siyang hinaharap. Para lang good vibes kami parehas. Ganun. Tsaka, isa sa hindi ko naman makalimutan, yung scene namin sa bukid. Kasi, parang, actually, hindi talaga ako nakakapagbukid. Kasi, di ba, laki nga ako dito sa, halos dito na ako lumaki. Lumaki nga ba ako? Dito na ako halos talaga lumaki lumaki dito sa Manila. So, ang tagal, yun nga, yung pagpunta ko ng bukid, ganyan, may mga scene kami doon na naghahabulan kami. So,
sobrang init, tapos tsaka yung mga talahib, yun yung mga hindi ko makalimutan kasi nasugatan ako dun sa mga talahib dun. Oo, Makati Yun. pa nga yun eh. Eh, naabangan Oo. natin yung mga eksenang yan. Kasi Oo, wala talagang- pa hindi pa napakita dito sa episode 1. Oo. Pero ito, isa pang gasgas na question showbiz. Kamusta maging direktor ang isang Carlo Obispo? Ako po. Kahit, Huwag niyo po pansinin yung Ay, background sumagot noise. yung... sumagot yung subject. Kunwari wala po dito si Carlo Obispo, hindi niya po naririnig. Ano po, Okay. Si Benedix na kasagot niya. ano po si Sama ng loob si Si Chester. Derek. Unahin na si Benedix. Hindi, actually, sa akin po talaga yung sama ng loob po. Joke lang. Ano po, si Direk Carlo po is napakabait po niyang direktor. Sobra po. At saka po mapaalaga. Sobrang maalaga po. Sobra po. Yung totoo po ba? Joke. Pwede naman yung i-private chat mo yung mga tunay. Biro lamang po. Hindi, biro lamang po. Para sa isang first-timer ko po na masabak sa ganitong klase ng industriya po, sobrang swerte ko na si Direk Carlo. Real talk po. Sobrang swerte ko na si Direk Carlo po. Yung unang director na nagpalabas ng acting ng acting skills ko. Hopefully meron akong skills na yun. But yeah, because of him and because of the people behind Better Days, hindi ko po malalaman na meron akong ganong kapasidad at sa kanya ko po nahugot yung kumbaga hiya ng isang aktor na, uy, Carlo Obispo to, tapos ganito ka. Sasampalin mo na lang yung sarili mo, imumud-mud mo na lang yung sarili mo sa putik kasi nga si Carlo Obispo to, tapos yung actor niya ganito lang. Oh my gosh, parang ang hirap sumabak, ang hirap sumalang sa actingan. So, kailangan mong gawin talaga yung best mo. Yun yung klase ng inspiration niya. He doesn't really have to like scold at you or shout at you like yung super duper para lang mapalabas yung acting mo. Kasi ultimong yung hiya mo is very immaculate. Alam mo yung hiya na mararamdaman mo na lang ng kusa kasi Direk Carlo Obispo to. Parang ganun. So, at maganda yung plano niya, maganda yung script niya, maganda yung niya sa So, nagtiwala talaga ako sa paano nila palalabasin yung story ni Aaron at Vicky sa Better Days. Kaya, masaya ako sa Direk Carlo. Real talk na po yun. Real talk. Yun po yung non-showbiz answer. Magkano kayang pinigay ni Carlo? How about you, Chester? How's working with Carlo? Kay Direk Carlo, masasabi ko lang na napakaswerte ko rin kasi si Direk Carlo yung naging director ko sa ganitong klaseng project. And ang masasabi ko kay Direk Carlo, mabait siya maging director. Kumbaga parang masusunod mo talaga yung mga gusto niyang ipagawa, ganyan. Kasi hindi naman sa sobrang kalma niya dun sa mga eksena. Kasi kailangan niya rin talagang gawin yung work niya na kung paano kanya i-guide, kung paano kanya susundin. So, yun. May mga time talaga na seryoso si Direk Carlo na kailangan mo siyang sundin. Pero right after ng shoot, talagang, alam mo yun, parang masasabi mo na dun lang sa shoot siya talaga nagiging strict. Pero after ng shoot, ng scene namin, balik tayo ulit sa pagiging best friend. Ganun. Kaya sobrang swerte ko kay Direk Carlo na siya yung naging director ko. totoo yun. Dahil nag-alay na po tayo ng tribute sa institusyon sa Lipunan, Carlo Obispo. Tawagin na rin natin sila para makasama natin ngayong gabi. Ay tawagin natin si Sir Mark Christian Villaflor and syempre si Carlo Obispo, ang director ng Better Days. Balik rin naman natin yung tanong, Carlo. Totoo lahat yung sinabi nila. Nagdagan, wala Parang pa akong na-brief tinatanong. Derek, may nakalimutan pa ako, Derek. Ano yun? Wait lang, basahin ko lang ulit yung script. Tama ba yung script? Tama ba? writer yan. Hindi, ito na lang. Mabait Carlo, talaga ako. Pati sa sarili ko nababaitan talaga ako. totoo ba? Grabe. Baka sobrang magsiswitch na rin ako. bait. Si Direk Carlo po talaga. Gusto sana ko Carlo? ikwento, Derek eh. Iba yung nabalitaan ko kay Carlos Dala dun sa treatment mo sa gas. Hoy, hindi grabe. Iba yun eh.
Mas babait pa ako noon kay Carlos Dana. Mas kalmado pa siya noon. Bait ni Okay, Direk sige, noon, balik na rin natin promise. yung tanong. Kung kanina nagpa-tribute tayo kay Carlo Obispo. Sir Mark and Carlo, kamusta naman silang dalawa sa set? How is it working with these two? Naku, sakit sa ulo. Oo nga. Parang ano, parang wala ng book to. Tingnan nyo. Grabe. Parang tumanda ako ng 10 taon sa ano. Kasi, Parang ako na mag-book to. Nagkaano na lang siya tuloy. Tingnan mo. Oo. Totoo na ba yan? Yun talagang ilalagay natin sa tabloid bukas. Esther at Benedict, Sakit sa ulo. ni Obispo. Iko-quote na ba kita dyan? si Sir Christian muna mauuna. Kaya mas kalmado pa yan sa akin. Tingnan nyo. Forever kalmado. Forever kalmado. Ano ba? Okay naman silang, I mean, nung una, medyo ano lang, kasi bago nga sila sa ganitong industriya. May mga adjustments na kinailangan gawin para din mag-shape up sila. Pero ano naman, nung actual shoot naman, nabibigay naman nila yung mga dapat na acting na kinakailangan nung eksena. So, nabuo, kaya maganda rin na maliit lang yung production kasi mas naging yung connection namin sa isa't isa mas naging hindi lang siya dun sa proyekto. Bakit pagkatapos siguro may kanya-kanya kami. I mean, alam mo yun, continuous pa rin yung relationship namin. Hindi yun direct. Ikaw direct, kamusta? Do you want to object? Okay naman. Ako naman kasi parati ko naman to sinasabi mas naglilin talaga ako towards working with young or newbie actors and parang tanggap ko na yung challenge na yon. So and tanggap ko din yung fulfillment. Iba kasi yung fulfillment talaga na-achieve, 'di ba Sir Christian, na you're actually parang hino-hone mo yung mga bagong actors or yung mga batang actors, and kapag ka nagre-respond sila and nakikinig sila and nakikita mo just how they transform from day one hanggang sa mag-shoot kayo, it's very magical. And alam mo yun, parang minsan siguro pagka even yung mga actors parang hindi sila makapaniwala na kaya palang mag-transform from that and magiging iba yung magiging atake nila at the end of the workshop or once they started rolling. So yun, nandun ako parati, and in terms of working with them naman, wala naman kaming masyadong problema. They are very professional, and ako naman, wag lang kayong malilate kasi di ba limited na nga lang yung time, sabi ko. So awa naman ng Diyos, hindi naman sila nalilate. Walang na-late sa kanila from day one hanggang last day of siguro shoot. Nakatulong din na yung set natin is yung location. Yung location natin is yung yung titirahan natin. So, yun din. Disiplinado din sila, hindi sila magbibigay ng problema once they are on the set. Ano pa ba? Matakaw si Ben. Ay, si Chester pala yung nagtatakot. Parang kasalanan ko. Bakit ba nung budget napunta lang sa food ni Ben? Nasa food ni Ben. Bawal po kasi magutom sa set. Masaya. In general, masaya sila kasi even silang dalawa, sobrang kulitan nila talaga. Pagka magkasama na yan, akala mo asot pusa. Pero ang cute nilang mag-away. Nakakakilig. Nag-aaway. Speaking of cuteness, connection, and relationship, tanongin ko lang si Benedict at si Chester, no? Ito hindi to based on character or anything, pero what comes, top of your mind? Unang tanong, anong physical aspect of each other do you like the most? Parang obvious naman na, parang hindi lang sa akin yung dimples ni Chess. Dimples. Chester, what do you like, top of your mind,
Anong paborito, anong physical aspect ni Carlo Obispo paborito mo? Charot. Ni Benedict Ramos. Yung pagiging niya, Filipino look, yung skin color. Skin color. Moreno. Yes. Okay. Yes. Next. Sa ugali. Ay, pakita mo daw yung dimples mo, Chester. Zoom, tawag dito. Close up. Direct, paki-direct siya, direct. Close up. Papihit ka Kaya, nalalim. Alam mo ba na ang dimples ay abnormality sa genes? Charot, joke. Yun talaga pag-usapan Totoo natin. naman yun. Sige, Totoo ugali. naman yan. What do you like the Sa most ugali, about each other? Kay Benedict, yung masasabi ko, ang cool lang din kasi every time na kinukulit ko siya, every time na kinukulit ko siya, nagpapakulit naman siya, pero may pagka, siya, alam mo yun, may pagka, sasabi niya, ano ba yan, mangungulit ka na naman, pero pagkatapos pag pinulit ko pa rin siya ng kinulit, wala rin, talagang bibigay rin siya kasi, for example, marupok. For example, yayayain ko siyang kumain kahit busog na siya, yayain ko siya sa madaling araw, tapos, yun, napipilit ko talaga siya. Nangangalbit po yan sa madaling araw. Opo. Talaga? Oh my God! I-remind ko lang yung tanong yung gustong-gusto mo. So, gustong-gusto mo yung nangangalabit siya pag Yung madaling kalabit. araw. Kasi kakain kami. Ba't madaling araw? Kakain. Anong meron sa madaling araw? Makain po Yun kami. talaga yung, May tanong Yun yata si talaga Carlo Obispo sa kanilang dalawa. yun talaga yung Sige, trip sige. namin. Yun talaga yung trip namin, lalo na kapag tulog na lahat ng tao sa set. Opo. Pag tulog na lahat ng tao, gising yung dalawa. Madaling araw. Anong ginagawa nyo? Kumakain po kami, direct. Nangangalbit Baka yan sa nag-ML madaling lang. araw. Grabe ka naman. Kumakain kami, tapos after nun, magpe-pray kami with Direk Carlo. Sama ka pala and eh. nagpe-pray. Okay. Sige, speaking of kulitan, ano yung pinaka parang naiinis kayo in a good way na aspect sa isa't isa? Pag si Sir Mark wala nagugulat akong sa mga revelations. Yung kalabit din ba? Ako kasali yan sa mga Kasali kulit po ako. nila, no? Wala akong Sali masabi mo yan. kasi parang ako yung lagi nangungulit sa kanya. Lugi si Ben. Nabubuli Paki-confirm. po ako. Lagi. Uy, hindi naman bully yun. Hindi naman bully yun. Pero was there a time na Chester napikon naman. kayo sa isa't isa? Wala po. Ako sa akin wala po. Ako parang may nalala ko. Meron ba? Ay, ayan. Medyo Pa-share naman Yan po. na, Pa-share. Talaga ba? Sinampal si Ben. Sinampal ako ni Chester. Kung kailan first time ko mangulit, doon pa ako pa sinampal. Grabe, di ba? Anyari doon, anyari. First time kong mangulit sa kanya. Pisikalan Tapos, pala. ako pa yung sinampal niya. Kinaganyan ko kasi yung dimples niya. Hindi. Parang tinatapik-tapik ko, tinitignan ko kung lulubog ba yung kamay ko. Ginaganyan ko. Parang alam mo yung parang ang pangit. Wait lang. Parang Ang pangit ng imagery mo, ha? basta po parang gaganyan mo Demonstrate. siya. Tapos lulubog siya. Tapos naaaliw kasi ako. Lumulubog yung kamay ko. Parang nawawala bigla yung finger ko pag pinifinger ko yung dimple niya. Tapos kapag nang nainis na Ginagiging siya, late night na yung usapin. bigla niya akong sinampal. Ganyan po talaga pag kay Ben. Grabe. Late night Ang talk. innocent lang po kasi ako. Innocent po ako. Wala po akong alam Yun, sa kabastusan. Kaya po. Kasi Sinampal ako. akala ko talagang niloloko niya ako, tapos ginawa ko sa kanya. Pero hindi ko naman intention na saktan siya. Ayoko naman siyempre. Pero masaya ka nung nasaktan mo siya. Oo. Hindi, natawa ako. Pero hindi ko intention Natuwa na pa siya nung saktan siya. nasaktan. So, na-enjoy niyo yung pananakit. Hindi naman. Charot lang. Nagulat. Pero nakakaloka si Ben. Ang trip pa pala yung pinifinger yung dimples. No? Grabe ka, Ben. Supreme Chester manampal, ganun. Habang sinasampal ako, ayaw niya pala ma-finger ng dimple. Okay, sige. Bago pa umabot sa kung saan man itong usapin na to at baka maging steamy nights tayo nang wala sa oras. Pero
Sir Mark, ano pa bang aabangan natin dito sa Better Days? Ano pa ba yung mga bakit natin tututukan tong Better Days? Marami pang ano, marami Marami pa naman. Marami pa daan naman. Hindi, madami pang ano, yung mga putahe na i-feature yung series na to. And malalaman natin kung saan patatakbo yung story ni Aaron at ni Kian. Yun. During this lockdown, you do well sa story. Kung ano yung mangyayari pa. Carlo Obispo, isang mabilisang yes or no, may kissing scene ba? Hindi, Charot. Hindi, joke lang. Yes or no? Huwag mo Yes or sagutin. no? Meron po Wala kaming sila bed magkapa. scene. Meron po kaming bed scene. May bed May bed scene. May bed Oo. scene. Yes. Demure pa pala Bed yung scene. tanong ko na kissing scene. Oo Pero sige, naman, ano ba abangan naman natin yung yan sa kissing Better scene? Ano to? Ano? Char. Kaya nga eh. Joke Ano? Ano, Wala kami ano, sa may sasabihin ka? Si Carlos Carlo, Sala, ikaw. may kiss experience na? Ha? Ako? Napunta kay Carlos. Binalik sa akin. may girlfriend Ako pala, si Carlos um, Sala. Ay, ang ingay ko. Grabe. Yun. Kunyari. Sige, Carlo, Bakit? ikaw. So ako na pala, part na rin ako ng Better Days, gano'n. Actually, part naman si Part Carlos ka. Sala. Oo. May role ka ba doon? Secret. Secret. Ay, aabangan natin. Sir. Oo. Pero ano, direct Napulot no? ni Reyna si Chester, yun ba yung mangyayari? Ganyan. Oo. Mahuhulog Figure si crossover ng- Nabuhay si ano. Na-reincarnate pala si Naka-drone. ano. Kaya gano'n. Tapos napasok sa Better Days. Mm. At saka, Carlo, ikaw, ano pa bang bakit natin tututukan ng Better Days? wala naman. Joke. Wala naman. And actually, marami nakapansin na parang dadalawa lang yung actors no doon sa trailer. Pero actually may mga guest actors kami. Starting basta 'yon. Actually, sige, episode 3 kasi si Rex Lantano, si Jo Marie Umpa, tsaka si April Jasmine. May mga guests naman tayong mga papasok. Ano ba bang abangan natin sa Better Days? It's just getting better every day. Every episode. Every day it's getting better. So napaka-exciting yung dynamics ng dalawa. Yung ayun kasi hindi namin yun nakita nung pre-prod and even when I was writing the script. So meron lang ako character development, story development, pero yung relationship talaga nila, yung connection nila, yung chemistry nila, dynamics nila as actors, as characters, natural yun nalalabas sa kanila nung nag-shoot na kami and even nung nag-edit na. So yun, papakabangan natin yun kasi ang ganda for me personally, not just because I directed it, pero kami ni Christian parati namin napag-uusapan na yung magic talaga ng relationship nila, napaka-natural, napaka-legit, na hindi siya pilit, and ako hindi ako nagsasawang panoorin, di ba? So paulit. Palagi ka nakangiti pag nanonood. Oo, paano ngumiti Sir Christian pag nanonood? Pero yun Good luck naman kung yung director nagsawa panoorin yung gawa niya. Hindi ba? I mean, yeah, so yun. So papanoorin natin, abangan natin talaga yung dynamics ng kanilang tandem, ng kanilang relationship. And well, yung character development, story development, of course nandun na yun. Pero yung magic talaga nandun sa connection ng dalawang actors natin. And even yung performance nila, yung acting nila, talagang it's magical. Masasabi, I'm very proud. Okay. Carlo, before natin iba to dun sa dalawa, siguro ikaw na lang yung sumagot dito sa tanong ni Rod. Hindi ko alam kung nasagot mo na to kanina pero what set your show different from other Pinoy BL series? From other Pinoy BL series? Ba't may pagtaas ng kilay? Hindi. And ang dami naman kasi, ang dami namang BL series. What sets us apart from other series? Ano ba, Sir Christian? Ano natin kay Carlos Dala? Carlos! Hindi, sige.
Ano ba? Actually, to be honest, hindi ko naman lahat alam, no, kung ano yung mga ongoing na BL series ngayon. Isa sa mga what sets it apart is that it's very Filipino. We are featuring Filipino delicacies, food, and even the place, and even we also give emphasis to the family angle, to the family values. Kaya pansin ninyo siguro kanina, inuna na namin yung element ng family. Kasi tayong mga Pinoy talaga, alam mo naman, hindi natin matatanggal ang family sa mga kwento natin. So, in-explore na namin yun agad. And ano pa ba, Sir Christian? And yung, ayun lang naman. Katatapos ko lang manood, maganda ang plot ng story at labanan ng Dimples ito, sabi nung ano. Yeah, true. Patingin May yung Dimples ba si Benedict? Meron Meron apat. po, pero pilit. Apat pala. Sige nga, pinggirin mo din. Ayun po. Wala. Ba, may Ano ka kay patingin na ng Chester? dimples Chester, si isa pa nga. Pa-zoom na Chester ulit. Dimples, Chester. Zoom in ba? Effortless. Isa-isahin natin si Sir, si Direk Carlo naman. At hanapin niyo Carlo, kung saan. May Carlo, pimples mali ba yun ako, sa pimples? Sir Christian. Wala akong dimple pala. Pimple meron ako. Oo. Wala kang dimples, wala kang pimple. Ayan. Ako may dimples ako. Kaya na. Saan? Sige. Depende sa lighting po yan. Wow. Okay, sige. Chester, Benedict, ito pinakagasgas na showbiz question, but kindly invite all the viewers na manood pa ng Better Wala Days. nang questions? Wala nang questions yung mga yung mga natin, viewers? May nagtanong kanina kung may hubaran daw ba? Meron. Magpapakita Meron ngayon po. si Christian. Ayun na ba? Sa sample. Prepared. Sa sample pala. Straight to the point, merong hubaran. Grabe. Ano pa ba Hubaran mga- talaga yung hinahanap. Pero meron. Naghubad ka, Ben, di ba? Oo, si Chester. Si Chester din. Pambaba lang po. Joke lang. Maglalaro na ba tayo ng script or ano dito? Or mali? Gano'n. Okay, joke lang. Kung may mga questions pa kayo, go. Wala na kayong question, guys. Mag-question kayo. Ay, nawala si Chester. Ayan. Tinitingnan ko actually. Question, go. Kung may question pa kayo, go lang. Sige, habang nintay natin kung may mga questions pa yung iba, pwede daw ba magpakita ng abs si Benedict? Ano po yung question? Yes, pwede Meron talaga. ba? Ikaw talaga direct yung nag-decide. Wala po akong abs. Absent to absent. Ang damot nito. Absent po. Grabe. Ano po yung Balik na si question? Grabe ka, Ben. Para abs lang. Chester, yung meron po. question. May abs po si Oo. Chester. Take May it off. Take it off. Dali pagpatas ng ratings. Sige po, wait lang. Ang bilis pala. Sige po, Lakas okay lang. maka-exec. Wala silang Okay, question. sige. Pagbate, anything. Well, ako, may tanong ako actually, 'di ba? Go. Ang catchy kasi ng Better Days na title and 'di ba? And ang dami natin ma-apply sa pandemic, sa buhay in general. Pero para sa inyo, Quiz Ben and Quiz Chester, bakit magiging better ang day namin pag napanood namin ang Better Days? Yes, naipasok yung title sa question, no? Yes. Well, Actually, that's a very Carlos. very interesting question from Carlos. Better Days kasi parang di ba, Yeah. title pa lang parang iisipin mo na parang may anong better dito. What's good, di ba? What's popping? Pero the title itself is giving the statement Better Days, di ba? So para sa akin, pag manonood sila ng Better Days, hindi actually yung story mismo yung kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Yung kung paano mag-i-impact yun sa kanilang buhay. And I think yung maganda kasi sa gabi siya gaganapin, sa gabi siya papanoorin. Kaya yung realization mo at the end of the day. So lahat ng at the end of the day, of course, lahat meron after all, it's a better day. It's a good day. Sumagot na ba si Chester? Hindi pa, no? Joke lang. Sumagot ka na ba? Hindi pa.
Joke lang. Bukod sa'yo. Ginamit May ang may nagpapabati pinagbabawal na ulit. technique. Batiin mo daw. I always support, lalo ka na may dimple. Sino I po? wish mapansin mo ko, Chester. Moonshine AB. Ang pangalan niya. Sabi mo, Hi, Moonshine. Question, no? Ano Ay, yun? siya. May question ito. Oo, si Christine. Si Christine, Silver- Kuya Ben, can you Silveron. consider yourself as an actor? Ano? Kuya Ben, can you consider yourself as an actor? Wala na, na-Kuya Zone ka na. Kuya Ben. For me, even before this series, akala ko actor na ako. I mean, akala ko isa na akong matatawag na actor. But for you to call someone an actor, you should be able to grasp. Hello po. Hello po. Wala. Yes, Jen, go. Akala ko na. For you to be able to call yourself an actor, you have to really grasp the idea of becoming an actor and why you want to become an actor. And akala ko, I was already an actor before when I was a theater actor. But when I go deep into becoming an actor, it means so much than just acting sa isang frame. It means more to that. So, sa akin, I don't know when I will call myself an actor, but if you will ask me kung sa series ay actor ako, yes, I was an actor. But am I really a good actor? That's the question. And that's, I think, is a question that I cannot yet answer from a person like me. So I'm looking forward to, getting to know more of me as an actor in the future projects, hopefully. Nagbenta ng sarili. May libreng kiss kay Benedix kung sino makakabilang kung ilang beses niya binanggit ang actor doon sa sentence. May isang tanong na naman from Sir Ariel actually. Kahit sino pwede sumagot. Ilang episodes po ba tatakbo ang BL na ito? Kay Sir Mark na siguro. Sige, Sir Mark. Dinesign namin to na maging book, which is 6 episodes siya na 15 to 20 minutes. Oh. Mahaba-haba pa lang. Mahaba siya. Lutuan. Ito may tanong. Chester, ilang taong ka na ba? Parang ang bata mo pa para uminom ng emperador. Yakult pa lang atang pwede sa'yo. Totoo ba? Ang tanong ng bayan, ilang taon na po si Chester? Don't lie to me. Charot. Actually, nagba-vitamins pa nga po ako. Tsaka po nag-cherry bear po ako para po tumangkad pa po ako. Parang siya. 13. Ano po ba? Yung age ko po ba pang TV or yung... O pang commercial? Wait lang, bago ka sumagot, safe ba para kanila Carlo at Christian pag nalaman yung age ni Chester? Bakit may ganong Minor pala si Chester. Minor, pinainom ng Empoy, lagot kayo. Hindi na siya minor. Ay, hindi naman po minor. Sana lang po. Sa ibang Depende sa nagdadaan. TV appearance ko. Mukha lang, itsura lang. Yes. Mukhang bata, mukhang fresh. Minsan 14, minsan 12. Madalas 11. Minsan 10. Meron siyang commercial. Ano yun? Tempra Kids. Totoo? Ano siya? High school siya doon. Pero hindi pa po siya nalalabas. 16 years old. Next year. Hala. Hindi pa daw nalalabas Direk Carlo. May nagtatanong din pala kanina. Single daw ba yung dalawa? Yes po. Interesting. Opo. But ready Sige, to... dahil sinabi niyo single kayo, ano bang hanap niyo? Siyempre yung taong talagang... Praktikalan tayo, Carlo. Ganon. Tapos sumagot. Okay, go Chester. Siyempre yung unang-una, siyempre maalalahanin. Tapos talagang yung mamahalin ka ng alam mong hanggang dulo. Kasi hindi ka susuan. Kasi ang pagmamahal, marami talagang pagdadaanan yan. Forever. Yes. Lifetime. Walang forever. Lifetime meron. Ay, Yes. Ano kaya yun? Tagal naman. Sa akin, hindi po, ako po sa akin, ang hinahanap ko, hindi po dapat
sinasabi ko ano yung hinahanap mo. Kasi kapag nasabi mo na, lalo na sa magandang klaseng platform, baka dumating sa'yo yung tao na akala mo yun yung hinahanap mo kasi yun na yung gusto niyang ipakita sa'yo. So, sa akin, hindi ko muna i-announce kung ano yun. Ang Para case mo net. Yes. Para sabihin lang naman kung kapag magandang lumapit siya Train sa na train akin, sa showbiz no? pag lumapit siya sa akin, alam ko na. maganda. Oh, may isang question no from Sir John. Sir Direk Carlo, Sir Mark, magkaka-movie ba? Actually, ang gusto sana namin, parang movie siya. Tapos parang gagawin series. Parang ganun yung design niya. Baka book 2 ganun. Hindi pa namin napag-uusapan talaga. Pero may posibilidad. Pwede. Depende rin siguro. Depende kung sa ano ng tao. Open siya kasi nga itong BL series very very experimental naman kasi siya na circumstance. So hindi din talaga namin alam kung paano siya i-atake. Syempre very limited yung platform natin ngayon. So depende na din. Di bahala na kung saan tayo dadalhin. Kasi kami naman ni Circle talaga mga movie makers naman talaga kami from cinema. Ngayon lang naman kami nag-series So excited kami magkaroon ng movie or kung ito man magiging movie. We're very open to that. Depende na lang kung saan tayo dadalhin ng mga circumstances. Pero thank you for that wonderful question. Wonderful question. Yes. Yes. Okay, sige. Pa-showbiz ulit tayo. Sige. If there's a song that you would like to dedicate to each other, wag mong sabihin, kantahin mo. Zombie. Para kay Ben. Zombie pala. Ay, baka unahin natin si Benedix para marinig natin yung singing voice ni Benedix. Ay, ang ganda ng boses Ben. If there's a song you would dedicate to your character, yung character na lang, go. Ano ba? Sige, ito na lang po. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? Or maybe climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading to, I'm like to make it with you. Yes. Siyempre, i-follow natin si Benedix Ramos sa Kumu. Yeah. Chester, ikaw. Pwede. Pang The Voice. Tingnan natin kung kung dapat ba nauna si Chester o si Benedix nauna. Pwede rin sumayaw. dapat po inunan niyo po ako doon, sir. Hindi po talaga ako singer eh. Kumakanta ka nga eh. May video. Kakantahin ko. De, ano lang yan, technique lang yan. Pakita mo lang lagi dimples mo para tunog maganda. Ano unang lyrics ng Kasama Kang Tumanda? Itong awiting ito. Ang awiting nito ay alay sa'yo. Sintonado man to mga pangako. Ay, ano ba? Mga Tama. Basta yun na yun. At least kumanta, diba? Kumakanta naman si Chester. Meron siyang Carlo Obispo, para maingganyo yung mga manonood, anong kanta yung iaalay mo sa kanila? Alay ko sa kanila. Carlo, go! Maganda si Chester muna. With gitara. Sino ba? Thank you. Ayun. Ikaw, Carlo Obispo. Thank you. May pag-graduation song. Thank you. Ay, kumakanta si Chester. Dali-dali pakinggan natin din. Ulit, Chester. Thank you for the love and thank you. Better days. Graduation pala ito. Graduation. Naka-graduate na ako sa book 1. Yes. Ayan, kung may mga questions pa kayo, feeling ko naman game sasagot sila Carlo Obispo sa comment section kasi medyo nagle-late na. Pero ayun, again guys, invite them to watch Better Days. Unahin na natin siguro si Chester para mahook mo agad sa dimples. So, zoom in. Kailangan ba ganito? Ganyan lang yung angulo, ganyan lang. Okay guys, vlogger pa rin. Guys, gustong-gusto ko pong magpasalamat
dahil nakasuporta kayo hanggang ngayon. Hindi po kayo sumuko sa lahat-lahat ng mga sumusuporta sa amin. And syempre, ang sarap din sa feeling na naipalabas na yung lahat ng pinaghirapan po namin. Hindi lang naman ako, lahat, buong production. Excited po talaga kaming ipalabas tong first episode po namin. Yun po, maraming salamat po. And abangan nyo rin po yung mga susunod pa naming mga episode. Mapapanood nyo po yan sa YouTube channel po ng Unfilmed Film. Yun po, maraming salamat po ulit. Benedicts? Yes, ayan. Of course, wala akong ibang nararamdaman ngayon kundi pasasalamat sa mga tao talaga. Kaya nang sinabi ni Chester, sa mga tao talaga na since nung 3 months kaming na-delay, almost 3 months kaming na-delay, pero hanggang ngayon nandito pa rin sila, pinanood yung pilot episode namin. At sana hindi sila magsawa na panoorin as suportahan yung pakapitan ang storya ni Aaron at Kian, kasi hindi namin kayo bibiguin pagdating sa storya nila dahil tiyak na mayroon kayong makupulot at makaka-relate kayo kahit isa sa kanila. Kung hindi man kayo makarelate, mag-enjoy na lang po kayo sa dimples ni Chester. Yun po ang kapaka-abangan nyo dyan. Mas lalalim pa po yan. Every episode lumalalim po yun hanggang sa ngala-ngala na po yung biro lang. Ang bully mo, Ben. Ang bully mo. Bully ni Hindi, Ben. Ano no? ba yan? Pinipindot mo Grabe. kasi. Grabe ka, Ben. And Sir Mark, Hindi. saan ba tayo makakuha pa ng updates regarding sa Better Cute kasi ni Days? Chess. Or saan to follow? Follow nyo lang po ang Unframed Film sa lahat ng socials, sa YouTube, sa Twitter, Instagram, and Facebook. Yun po. Carlo, anything to add? Kailan ang next ep? Sa Friday ulit. Every Friday. Every Friday, 8:30 sa YouTube. 8:30. Ayun, abangan nyo Carlo, bago ka daw umalis, nag-aabang pa rin yung mga tao sa kanta mo. Hala, wag kasi ako. Abangan, follow nyo na lang ako sa YouTube. Dodong. Dadong Films. Ayan, as of now daw, meron ng madami-raming viewers ang episode 1. Lalakas pa yan. So abangan nyo pa. Tumutok pa rin kayo sa Better Days. Hindi pwedeng once nyo lang panoorin. Panoorin nyo pa ulit-ulit. Yes. Baka may mga details Actually. kayo makita. Oo. Totoo. Then nyo every Papanoorin ko frame po. yung pulse ni Chester. Ganon. Screen cap nyo, ilagay nyo sa wallpaper ng phones nyo. Ganyan. Abangan din natin yung theme song ng Better Days, which is going to be performed by none other than Carlos Dania. Oh, Yes. magpapakapos si Carlos Dania. Yes. Totoo. Pas Ikaw talaga. Yes po. Di ba pwede Opo. marinig kahit yung chorus lang? Oo nga. Wala pa. Ano pa eh, dapat Inaayos pa po, inaayos. surprise. Ayos pa yung Ay, song. nice pa. Okay. Ayan. Ay, ibang song Kasi na Saka lang. na lang na yung bakit mo ko iniwan. Grabe naman. Andun pa rin tayo. Sir Nagkagaling lang ng Joseph. Ben. Andun pa rin tayo sa babae sa septic tank. Again, maraming salamat sa mga nakasama natin tonight. Ang buong... Ay, hindi kakanta si Carlos? Sabi mo wag. Wala yung theme song, pero baka pwedeng ibang sample song. Ibang kanta. O alay mo na lang kay Direk Carlo Obispo. Lahat ng sama ng loob mo, ialay mo sa isang kanta. Carlos. Okay, sige. Pipili lang akong kanta na parang pang theme song ng ano. Ang Mas bayan madalas. kong Okay. Pilipinas. Ganyan ba? Let me be the one to break it up so we don't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but has now become a lie. Ayun, nakalimutan ko na ang lyrics. So I'm telling you, I love you So one I'm more telling time. you, I love you one last time. And goodbye. Oh, sorry daw, Carlo. Goodbye na. Goodbye daw, din. Goodbye. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank Ang you last po. namin Thank you so nagpapa-shoutout much. sa iyo, Ben. Batiin mo daw si Christine something. Wait. Inyo nasaan na nilin. yun? Christine Silveron. Pabati daw. Kabisado ko na Hello yung po. mga fan club ni Ben. Christine Salveron. And of course, sa mga Anemic Squad, Team Hola, Team Better, X-Squad. Thank you so much. Thank you guys. Yan. Siyempre, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong gabi. At siyempre, guys, tutukan nyo pa ang
Better Days sa YouTube, panoorin nyo na panoorin. Mababa yung 1,000 na repeats. Ganon. Sa ulo nyo yung lahat ng eksena. So again, maraming salamat syempre sa executive producer ng sa Unframed Film Thank you rin po. Mark Villaflor, kay Carlo Obispo, ang director ng Better Days, Benedict Ramos, Chester Chu, at syempre sa ating co-host tonight na kinabog yung pagkanta ko. Charot. Carlos Dala, maraming salamat. Thank you. Sir Joseph, parang kailangan mo rin kumanda. Oo Ay, nga, ayoko. kaya neto. Dinadaan Kapag niya sa kumanta si pizza. Christian, kakanta ako. Oo, kakantayan mo ka. Oo, naka Joseph. Oo. Karaoke nights pala tayo. Again, maraming salamat mga ka-regions sa tayo dito sa Saya. Quarantines. Hanggat may quarantine, Oo. tuloy-tuloy ang quarantines. Maraming salamat. And good night mga ka-regions. Magandang gabi. Tutok lang hanggang sa Better Days. Panoorin nyo ulit after this talk back. Baka may skillikin kayo kasi nakita nyo na kung gaano kalalim yung dimples ni Chester. Yun lang. And maraming salamat. Have a better day every day. Bye-bye po. Guys. Thank you. Good night po. Thank you. Thank you. Hey, Uncle Scott. So ito na guys, nandito tayo sa Casile, Laguna, Philippines! Ito yung gagawin natin guys. Ipaprank natin si Unggoy. Kunyari, hindi ko siya maaalala. Not at all. Kian. Ikaw si... Aaron, hindi mo ako naaalala. Surprise! Hanggang ngayon ba naman, Unggoy ka pa rin? Kesa naman ibenta ni Mami yung restaurant, ano kaya kung buksan natin? Simple lang naman mga niluluto ko. Tsaka wala akong alam sa pagnenegosyo. Ako din naman, pero lahat naman pwede mong matutunan. Sayang yung talent mo, kaya kung may gusto kang gawin, bakit di mo bigyan ng chance sa sarili mo? Ayoko naman magkaroon kami ng issue ni Papa. Sana bigyan naman niya ako ng chance na hanapin ko yung sarili kong journey. Araw-araw ka nagtatanong kung bakit ka iniwan. Ganito pala yung pakiramdam, no? Yung feeling mo, wala kang halaga. It's a prank! Kaya natin to. Kung pagtutulungan natin, walang imposible.